piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang umaga po mga kapamilya, kapatid sa Panginoon. Ako po si Pastor RJ Magno. Sa umagang ito, tayo po ay muli makapakinig ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa at kamulatan sa bawat umaga, sa bawat araw. Hallelujah. Naranasan niyo na po ba, mga kapatid, na dumating sa punto na sumuko sa isang bagay na, o mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Minsan, parang feeling natin, ang dami-daming mga nagiging conflict, ang dami-daming mga nagiging problema, mga balakid, at mga hindi pagkakaintindihan. No? Sometimes, we experience na parang may mga taong humahadlang sa mga plano natin o sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Paano po tayo magpapatuloy kapag ang mismong misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nahaharangan ng mga conflicts sa ating mga buhay? Alam po natin na ang ating lakad sa Panginoon ay hindi po maiiwasan ng mga pagsubok, hindi maiiwasan ng mga bagay na maaaring humadlang sa atin. Pero mahalaga pong maunawaan natin na tayo po ay maging unstoppable sa misyon na ipinapagawa po sa atin ng Panginoon. Ang mensahe po na nais ko pong ibahagi sa inyo sa araw po na ito ay pinamagatan ko pong Mission Unstoppable. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, kaya mo pa bang manatiling matatahag kahit ano pa ang harapin mo? Sa araw po na ito, pag-usapan po natin kung paano tayo maaring manatiling matibay at walang tigil o hindi mapipigil sa pagtupad ng layunin ng Diyos sa ating mga buhay despite sa mga balakid, sa mga challenges, sa mga problemang kinakaharap po natin. Samahan po ninyo ako sa ating haliging talata sa Acts chapter 15, verse 36 to 41. Ito po ay istorya ni Pablo at ni Barnabas nung sila po ay tumugon sa isang misyon o pinapagawa po sa kanila ng Panginoon. There's a story here, basahin ko po sa Pinoy version. Sabi dito sa Acts 15:36 verse 41. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Paul kay Barnabas, bumalik tayo sa bawat bayan kung saan tayo nag-preach ng salita ng Panginoon. Puntahan natin ang mga disciples doon, tapos kumustahin na rin natin sila. Naging matagumpay po ang mission at ang pagbabahagi po, pagpapalaganap ng gospel ng Panginoong Hesus. Sa panahon po ni Apostol Pablo, kasama niyo po ang kanyang kaibigan na si Barnabas. Ngunit mayroon po naganap na isang pagtatalo sa kalagitnaan po ng kanilang misyon. No? There was a misunderstanding. Nagkaroon po sila ng different pagkakaiba pagdating sa perspective at paniniwala. In verse 37, sinabi po dito na nais pong isama ni Barnabas si John Mark. No? Verse 38, pero ayaw po ni Paul. Dahil meron pong, during this time po, meron pong maaring hindi pagkakaunawaan o misunderstanding or conflict po sa pagitan po ni Paul at ni John Mark. Sabi po dito, ayaw ni Paul dahil hindi naman daw sumama sa kanila si John Mark hanggang matapos ang mission nila. Humiwalay si Mark sa kanila nung nasa Pampilya sila. Nagkainitan talaga sila, kaya naghiwalay na lang sila. Because of this discussion, because of this, nagkaroon po sila ng parang mainit na diskusyon. No? Maaring hindi pabor si Barnabas sa punto ni Paul. And because of that, nagtalo po sila, no? At dahil po dito ay nahati po sila, nagkaroon po ng division or nagkaroon ng conflict po in the middle of the mission. Sometimes, iisipin po natin, no? Meron namang magandang layunin ng Panginoon. May magandang pinapagawa sa atin ng Panginoon. At may magandang plano si Lord sa buhay natin. Pero there are such things na parang
parang may humahadlang, may mga bagay na hindi parang umaayon sa sitwasyon. Ibig sabihin, ang tanong dito mga kapatid, ibig sabihin ba kapag nahaharangan ang plano ng Diyos, kapag dumaranas tayo ng mga conflicts, no, differences, ibig sabihin ba nito ay hindi na ito nais ng Diyos mapangyari? Does it mean na dapat na tayong huminto o sumuko? Number one na nais ko pong ibahagi po sa inyo, no? Kapag may plano po ang Diyos, when there is a promise, when there is a commandment, there is a fulfillment. Kailangan po nating manatili sa mission. Stay on the mission despite the vision, despite the conflict. Kahit nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaintindihan si Paul at si Barnabas, alam niyo po, sabi po ng mga sumunod na verses, hindi tumigil ang mission nila. Sila po ay nagpatuloy. No, pagkamat nahati po sila, si Barnabas ay sinama niya po si John Mark sa kanyang mission, samantalang si Paul po ay sinama niya naman po si Silas, na nagkaroon po sila ng different route ng kanilang pagpipreach. Pero natuloy po ang mission. No? They didn't let their differences stop them from spreading the gospel. Hindi lahat po ng conflict, mga kapatid, ay dapat magdulot ng paghinto o pag-urong natin o pag-atras natin sa ipinapagawa po sa atin ng Panginoon. Amen. We can still move forward and accomplish the mission that God has for us. Amen. Pangalawa po, ang Diyos po ay kumikilos sa pamamagitan po ng mga conflicts na ito. God works through conflicts. Ginamit po ng Diyos ang paghihiwalay o conflict between Paul and Barnabas upang mas mapalawak pa ang mission. God, kapatid, God can turn our disagreements into opportunities for greater work. Sabi po ng ibang Bible verses, what the devil meant for evil, God meant it for good. Ano man yung mga bagay na ginagamit sana ng kaaway para sirain tayo, para pahintuin tayo, para hindi mapangyari o matuloy ang magandang plano ng Diyos, lagi po nating tatandaan, even in the worst situation ng ating mga buhay, sa mga pangit na scenarios ng ating mga buhay, ang Diyos po ay kumikilos para sa mas maganda niyang plano sa ating mga buhay. Pangatlo at pinakahuli, being unstoppable means trusting God. Importante po, kapatid, kapag naunawaan natin na may plano ang Diyos sa buhay natin, we have to be unstoppable. Kahit ano pa pong humarang, humadlang, o maging dahilan para tayo pa yung huminto, wag po tayong magpapapigil. Hallelujah. Ang pagiging unstoppable po ay hindi pagiging perfect o walang problema. Hindi ibig sabihin po na kapag kalooban ng Diyos ay wala ng mga conflicts o mga problema sa buhay po natin na mararanasan. Kundi when we become unstoppable, ibig sabihin po nito ay nagtitiwala po tayo sa Panginoon kahit hindi na natin nakikita ang lahat ng mga sagot sa lahat po ng ating mga tanong. Hallelujah. Mahalaga pong maunawaan po natin na hindi po tayo dapat nagpapadaig sa mga balakid sa ating mga buhay. Let our trust in God propel us forward. Hayaan po natin, magtiwala po tayong patuloy sa Panginoon sa lahat po ng ginagawa po natin sa buhay natin. May it be your plans, plano mo magbukas ng bagong negosyo, kung iyan ay idinalangin mo sa Panginoon, hiningi mo sa Panginoon, be unstoppable. Hallelujah. If you have a plan for your family, sa buhay ng iyong kapakanan ng iyong mga anak, ng iyong asawa, ng iyong buong pamilya, move forward. Patuloy po tayo. Huwag po tayo magpatinag sa mga balakid na inaharap po sa atin ng Panginoon. Ng kaaway. Kung meron po tayong mission o calling mula sa Panginoon, na sa mga oras ito, kapatid, ay pinagdadalawang isipan mo pa dahil sa mga challenges. I want to encourage you sa araw na ito, tandaan po natin that our God is bigger than any division or disagreements or conflicts or challenges that we have. Hingin po natin sa Panginoon sa araw na ito that i-renew niya yung ating commitment and bigyan po tayo ng Panginoon ng biyaya for us to move forward
no matter what happens. Sa oras po na ito, tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ko sa isang simpleng manalangin. No? Some of us, maybe, dumaranas po tayo sa punto ng buhay natin na parang gusto nating isuko yung isang bagay na feeling natin parang wala nang kahihinatnan, parang hindi na siya magpo-prosper. But kapag binigyan po tayo ng Panginoon ng pangako at nais niyang matupad ito sa ating mga buhay, panghawakan po natin ito. Let's pray. Father, in the name of Jesus Christ, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong mga salita. Lord, tinuturuan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng sitwasyon namin mga buhay, hindi po kami dapat sumuko, Panginoon. You want us, Lord, to be persistent, Lord, to be resilient, Lord, in every situations of our life, Lord. Nais mo, Panginoon, bilang mga anak mo, ay kami po ay hindi madaig ng kaaway sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Lord, in 1 Corinthians chapter 15:58, Lord, nais mo kaming maging matatag at hindi magpatinag sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. You want us, Lord, maging masipag sa paglilingkod sa iyo. Dahil, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita that our labor in you is not in vain. Walang nasasayang sa lahat ng aming ginagawang pagpapagal sa iyo. Kaya salamat, Panginoon. Hayaan mo iyong mga anak, Lord, mabuo sa aming mga puso ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. We bless you, Lord, this morning. Hayaan mong bawat buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, ay pangunahan, Lord, ng pag-ibig at determinasyon na patuloy na sumunod sa misyon na ipinapagawa mo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's keep moving forward and be unstoppable.